pag-iisip at ang landas at ang lakad ng Panginoon ay hindi natin magalakad. Sa mga oras na ito, piliin natin ang mga pag-iisip ng Panginoon sapagkat alam niya kung ano yung problema, alam niya kung ano yung pagkakailangan, alam ng Panginoon yung kailangan mo na ikaw ay makawala sa anumang kapos, sa anumang tali. Narito ang Panginoon handang magbigay sa atin ng panibagong pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Bagamat ito'y maiksi lamang, Panginoon, ngunit alam ko po, Panginoon, na ikaw ay handa pong kumilos sa aming mga buhay. In the name of Jesus, we entrust everything to you. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang lahat ng aming pangangailangan. In Jesus' name, palakpakan po natin ang sabay-sabay. Alayan po natin ang pinakadabis na pagpupuri ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bago po kayo maupo, mga kapatid, nais ko pong bigkasin sa inyo ang salita ng Panginoon taken from the book of 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. The Bible says, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn," everybody say, turn, turn from their wicked ways, then, ito ang pangako ng ating Panginoon, then will I hear from heaven and will forgive their sins. Palakpakan po natin ba? Hallelujah. Amen. Pakayan nyo muna ang inyong mga katabi at sabihin ninyo, peace be with you. Mapayapa na tayo lahat. Wala nang pagkakataon ang kaaway na gambalain pa ang ating mga kaisipan. Ang lahat ng payapa, masabing praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, meron pong instruksyon sa atin ang mga salita ng Diyos. At gusto ko pong sasabihin sa inyo sa maikling mensahe. Repentance is the secret of blessings. Everybody say, repentance is the secret of blessings. Amen. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, na ang tao ay trichotomous being. Tatlong bahagi po ang tao: body, soul, and spirit. At sabi po ni John the Beloved, "My brethren, I wish above all things that you may prosper, be in health as your soul prospereth." Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Gusto ng Panginoon kung pagpapalain niya ang mga anak ng Diyos, hindi lamang material, hindi lamang physical, hindi lamang emotional, hindi lamang spiritual, buong aspeto ng ating buhay. Kapag mga kapatid ko, maranasan po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Maranasan po natin, mga kapatid, na mabuhay na may kalayaan. Amen. Sinong gustong-gusto, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon na layang-laya? Amen! Amen. Amen! Praise God. Alam ng Diyos, mga kapatid ko, ang ating damdamin. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating minimiti sa ating puso. Alam ng Diyos, mga kapatid, na nagpupursige tayo, na mapaglingkuran po natin siya ng maayos. Alam ng Diyos, mga kapatid, na merong hangarin sa ating puso na kung maaari, bigyan natin ng priority ang Panginoon. Merong pagnanasa sa ating puso na maglingkod tayo.
sa mga nalalapit o mga natitirang panahon ng ating buhay. Alam ng Diyos yan. Kaya nais ng Panginoon na iparating sa ating lahat kung ano po ang nararapat nating gawin para maranasan po natin, mga kapatid, para yung buhay natin habang nandito tayo sa lupa, hindi natin masasabi o hindi natin laging sabihin na nandito tayo sa lupa na puro na lang problema, puro na lang hirap, puro na lang pagdurusa, puro na lang pagsisikap para walang kakahingaan ng ating katawan, walang kakahingaan ng ating isipan. Pero ang pinaka-the best, mga kapatid, amen, na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa isipan, kapayapaan sa paglilingkod sa Panginoon, kapayapaan ng ating buhay, kapayapaan sa anumang mga obligasyon, dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Gusto ba natin yan? Amen! Oh. Hallelujah! Praise God! Mulat sa Paul, mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa ating buhay, hindi para tayo magdurusa, hindi para tayo mamumroblema. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, na may kagalakan po tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya, ang salita ng Diyos na inyong narinig, mga kapatid, may kondisyon. Praise God! May kondisyon. Handa na po ba sa kondisyones? Handa na po ba kayo sa kondisyones ng ating Panginoon? Mga kapatid? Amen! Praise God! Dahil ito ang susi. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Bago ko banggitin ang mga susi, mga kapatid, lagay po natin sa ating mga isipan. Your current situation is not your final destination. Ang ibig sabihin, anuman ang ating kalagayan sa ngayon, huwag mong isipin na talagang gayon na. Talagang mananatili na tayo sa ganong kalagayan. No. Dahil ang tunay, mga kapatid, na buhay, hindi, mga kapatid, nananatili sa kanyang kalagayan katulad ng halaman. Pag siya'y kumusbong, mga kapatid, lumilitaw ang dahon. Hindi tumitigil. Amen? Lumilitaw, mga kapatid, ang puno, ang sanga, hanggang sa ito po'y yumabong at naging malaking kahoy, at ang tendency, ito'y magkaroon ng bunga. Sa mga tuwid, mga kapatid, hindi po tayo tumitigil sa mundong ito. Patuloy po ang ating paglalakbay. Samantalang tayo po'y nagpapatuloy sa paglalakbay, meron pong napakagandang plano ang Panginoon sa iyo at sa akin. May naghihintay sa bandang unahan. Kaya sabi nga, don't give up too soon, because you will know how close you were. Ibig sabihin, huwag ka agad na sumuko. Dahil hindi mo alam, baka isang di pa nalaman bago mo marating ang tagumpay. Kung sumuko ka, mga kapatid, hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Palampakan po natin sa Panginoon. Praise God! Ang kondisyon po ng Panginoon, mga kapatid, ay ito. Kung ang aking bayan, number 1, magpakumbaba. Lahat na marunong magpakumbaba, magsabing praise the Lord. Praise God. Hinahanap po ng Diyos ang ating kapakumbabaan, mga kapatid. Huwag po tayong magtangkang magmataas sa Diyos. Huwag po tayong maging palalo. Huwag po tayong maging mayaban sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan,
1 Peter chapter 5 verse 6, ang sabi niya, sapagkat ang Diyos ay nagsasalansang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Hallelujah! Praise God! So, walang kondisyon ng Panginoon. Matuto po natin kilalanin ang Panginoon na siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kilalanin po natin ang Panginoon na siya ang makapangyarihan sa lahat. Dapat makilala natin ang Panginoon na siya po ay Diyos na banal. Makilala po natin ang Diyos na siya po ang Diyos na matuwid. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na makita ng Diyos na matuto po tayong magpasakop, magpailalim sa kanyang kapangyarihan. Amen. Kapag nakita ng Diyos, mga kapatid, ang ating kapakumbabaan, nangangahulugan na hindi po ang iyong sariling kagustuhan ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah! Ang lahat na gustong sumunod sa kalooban ng Diyos ay magsabing, praise the Lord! Amen! Mga kapatid, ngayong tanghali, kung nagpasya ka na ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, dapat matuto po tayong magpakumbaba! Hallelujah! Huwag kang umasa sa iyong kakayanan. Huwag kang umasa at huwag kang magtiwala sa iyong kaalaman o sa iyong kakayahan. Dapat matuto tayong manikluhod sa Panginoon at aminin natin sa ating sarili na wala po tayong magagawa kung hindi po tayo kahabagan ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, yan po ang unang requirements ng Panginoon. Kung nais po natin, mga kapatid ko, na makamtan ang tagumpay, kailangan ng Diyos ang pusong mapagpakumbaba. Hallelujah! 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 Ang Panginoon mismo, mga kapatid, ang ating halimbawa. Kahit na siya pinagwiwikaan, kahit na siya pinagtuturoan, kahit na siya mga inaalimura, o kaya mga kapatid, hinahamak. Ngunit nakita po natin ang kanyang napakagandang halimbawa na hindi po siya nagpakita ng pagmamataas, hindi po siya nagretalieta at gantihan niya ang masama sa masama. Ngunit pinakita niya, mga kapatid ko, na ang masama ginantihan niya ng kabutihan. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Ngayon, mga kapatid, pag nakita na ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay, sa ating pagkatao, na marunong po tayo magpapakumbaba dahil ang ating pong halimbawa wala iba kundi ang ating Panginoon. Palapagan natin ang ating at pangalawa, na kondisyon ng Panginoon bago natin makamit ang tagumpay, bago natin makamit ang inihanda ng Panginoon na magandang buhay para sa ating kinabukasan. Panalangin, my people which are combined shall humble themselves and pray. Hallelujah! Mga kapatid, matapos po tayo magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, matuto po tayong manalangin, mga kapatid. Ang pananalangin ay hindi lamang sa panahon na kailangan natin siya. Ang pananalangin ay hindi lamang sa panahon na ikaw, mga kapatid, ay nasa kagipitan. Kundi nais ng Panginoon pag nakita niya ang ating lifestyle in the good times at in the bad times, kahit sa anong paraan, kahit saan anumang sirkumstansya, mga kapatid ko, natuto po tayo. Una, magpakumbaba. Pagkatapos, mga kapatid, matuto po tayong kausapin natin ang may-ari sa ating buhay. Kausapin natin ang source ng lahat ng mga bagay. Kausapin natin ang Diyos na buhay na handa po siyang makinig sa iyong mga problema. Handa po siyang makinig, mga kapatid, sa iyong mga suliranin o sa iyong pagkakailangan. Nakikinig po
interesado po, bakit mga kapatid, itinakda ng Panginoon ang tanging paraan upang ang tao ay makipag-ugnay sa Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Everybody say, pananalangin. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating physical, ang ating buhay, alam naman po natin na kung wala pong tinatawag supply ng hangin, anong mangyayari? Mamamatay po tayo mga kapatid. Alam po ba ninyo na ang pananalangin ay spiritual oxygen? Hallelujah! Mamamatay po ang ating spiritual mga kapatid na parang bagang wala tayong pakiramdam kaya sinasalakay tayo ng dyablo. Mga kapatid, nagtatagumpay ang kaaway sa ating buhay dahil mga kapatid, ang ating pong pakiugnayan sa ating Panginoon ay for emergency only. Pero bilang mga anak ng Diyos na ang ating kaluluwa, ito'y nakabase sa hininga ng Diyos. Hallelujah! Amen! Hindi tayo maaaring mabuhay kung wala ang hininga ng Diyos at ang hininga ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa atin. Dapat tayo ay laging nananalangin sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hindi mga kapatid, ibig sabihin na dito ka lang lumuhod dito sa church. Hindi ibig sabihin nasa loob ka lang ng kwarto. Ang sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 18, sabi niya, nawa magsipanalangin kayo lagi at huwag man himagot. Ibig sabihin mga kapatid ko, saan man tayo naroon, hallelujah, sa mga gawain, saan ka man natrabaho, saan ka man dago mga kapatid, kailangan ang ating contact sa Panginoon ay consistent. Lagi po tayong nakakontak sa Panginoon. At pag nakita na po ng Panginoon, mga kapatid ko, matapos na ikay nagpakumbaba, amen, hallelujah, gusto ng Panginoon ay buka mo ang iyong bibig. Amen. Bukas mo ay buka mo dahil papatunay laban na ikaw ay buhay mga kapatid. Gaya sa sinabi ng Panginoon, just speak the word. Yes. Sabihin mo sa akin ang iyong usain. Magsalita ka, kausapin mo ang Panginoon. May kalayaan po tayo mga kapatid kung sa pakipag-ugnayan natin sa mga tao, magaling tayo magkipag-usap. Dumugugol tayo ng ilang panahon sa chika-chika o usap mga kapatid. Pero ngayong tanghali, nais ng Panginoon na maranasan po natin kung ma-meet po natin ang kanyang kondisyones. Sinabi ko sa pangbungad ng ating mensahe kanina, ang sekreto ng tagumpay. Alam ka sabing, sekreto ng tagumpay. Sikreto ng tagumpay. Pag nagumpay po natin ang requirements ng ating Panginoon, pag isinagawa po natin sa ating buhay mga kapatid, mabangha po tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Amen. Sabi nga, our life, sa anong sabi doon? Prayer is precious beyond all price. Bakit sinabi mga kapatid, prayer is precious beyond all price? Wala, sabi, akala natin mga kapatid, hindi importante ito. Akala natin walang halaga. Beyond all price. Ang pinaka-the best na pwedeng mai-contribute, na pwedeng maibahagi ng isang mananampalataya sa iglesia ng ating Panginoon. May pera ka, may pag-offering ka, may pagbibigay ka, o anumang iyong may contribute, talents mo, panahon mo, yes, mabuti po yan, maganda po yan. Talagang
nasisiyahan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang pinaka-the best na pwede po nating maiambag, na pwede po nating maitulong sa iglesia o sa bawat isa sa atin na naririto, walang iba ang iyong tuhod, ang iyong pananalangin. Hallelujah! Ang iyong prayers, ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit na sabihin mo, imposible na yung aking pamilya, yung aking anak, yung aking kapatid, yung buhay nila, naku, hindi na siguro magbago yan. Pero mga kapatid ko, walang imposible sa bisa at kapangyarihan ng pananalangin. Dahil ang kumikilos hindi tao, ang kumikilos ang makapangyarihan Diyos. Siya po ang mag-intervene, siya po ang kumilos mga kapatid ko sa ating pamilya, sa ating buong sambahayan, sa ating kapatiran. Nakita po natin, kaysa magsalita ka ng hindi maganda, kaysa mga kapatid, ikaw na pag-usapan mo ang pag-usapan ng buhay na may buhay, lumuhod ka, manalangin ka, Panginoon, si brother, Panginoon, si sister, dahil hindi po matitiso ng Panginoon. Pero kung sabihin mo, sa iyong kapwa, baka hindi ka pa maintindihan, baka masaktan pa ang kanyang kalooban, sabihin mo sa Panginoon, at tingnan ang iyong problema. Ang Panginoon, mga kapatid, ay talagang nagmamalasakit at ang bawat kataga ng iyong sinasabi ay very attentive ang Panginoon. Concern na concern ang Panginoon, hindi ba mga kapatid? Amen. Kapag ka ikay nakipag-usap sa tao at ikay nakikinig, taipin ang iyong baga, pakikiramay, nakikinig ka ng maayos mga kapatid, nararamdaman ng comfort ng iyong kausap. Pero kung ikay nakipag-usap kung ano-ano ang iyong ginagawa at parang hindi mo siya pinakikinggan. Hello? Amen. Hallelujah. Praise God. Pero ang ating Panginoon mga kapatid, lagay natin sa ating puso na doon, na ang Panginoon interesado na marinig ang iyong wika. Amen. Marinig ng Panginoon ang iyong sasabihin. Yes. Hallelujah! Kung tayo mga kapatid nagbigay ng atensyon sa ating pakikinig sa ating kapwa o sa pakikipag-ugnayan, higit lalo ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa akin, lumapit ka sa akin, nalhin mo sa akin, ano ba yung problema mo? Ano ba yung kabigatan mo? Ano ba yung gumugulo sa iyong isipan? Lumapit kayo sa akin. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag natin isipin na mabigat. O kaya, dahil sa katamaran, mga kapatid, hindi na natin binubuka ang ating bibig sa pakikipag-ugnayan. Hallelujah! Sabi nga, if you want to pray fluently, ang sabi roon, pray to God. Frequently, lagi kang makipag-ugnayan, lagi kang makipag-usap sa Panginoon, makikita mo, mga kapatid, ang galing-galing mong manalangin, ang galing-galing mong makipag-usap sa ating Panginoon kung lagi kang nananalangin. Pero kung ikaw, mga kapatid, sabi mo, God knows my thoughts, God knows my heart, ikaw nang bahala, Panginoon. Amen. Pero mga kapatid, alalahanin mo sa bawat kataga na sinasabi mo sa ating Panginoon, talagang hinihilig ng Panginoon ang kanyang pakinig sa iyo. Praise God. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Praise God! Lord! Kapag tayo nananalangin mga kapatid, dapat ilagay natin sa isipan natin na hindi ka pakikinggan ng Panginoon kung ang iyong pananalangin mga kapatid ay wala sa puso, wala sa isip, basta makasabi ka lamang. Kaya nga, prayer must come from the root of the heart, not from the roof of the mouth. Hallelujah! Taintig, marunong na pananalangin. Mga kapatid, very attentive. Ang ating Panginoon, wala ni isang salita mo na palalagpasin ng Panginoon sa kanyang pandinig. Hallelujah!
Praise the Lord. Praise God. My people, which shall go by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn, ito na, pinakalas, and turn from their wicked ways. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, Isaiah 55, behold, the Lord's hand is not shortened. 54, 59:1, ang sabi niya, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Narito ang aking pandinig ay hindi mahina, wika ng Panginoon, para hindi ko kayo mapakinggan. Ni maiksi ang aking kamay na hindi ko kayo maabot upang tulungan. Ngunit dahil sa inyong kasamaan, ipinaghiwalay. Ang nakapaghiwalay ay ang kasamaan. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ano ang title ng message ko? Repentance is the secret of blessing. Physical, material, spiritual, lahat, mga kapatid, ang lahat ng yun ay kasama kapag ikay nagsisisi. Alam pa natin ang Panginoon. Amen. Ano ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi, mga kapatid ko, ay ganito. Hindi sapat, mga kapatid, na binigkas mo. Opo, kailangan niya. Of you confess your sins. Yan naman ang instruction. Kung iyong ipahahayag yung kasalanan. Pero ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, kailangan talikuran mo. Kung ano yung iyong pinagsisihan, huwag mo nang paulit-ulit na gawin. Dahil kung gusto mo na ang ating buhay, mga kapatid ko, ay makaranasan ng pagpapala ng Panginoon, both financial, material, spiritual, mga kapatid ko, kailangan ang ating buhay, iwasto natin sa ating Panginoon. Kung mayroong pagsisihan natin, sabihin mo, Panginoon, mahina ako. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Hallelujah. Pagkatapos, mga kapatid ko, kung nakita ng Panginoon na tapat ang iyong pagsisisi, iyon ang iwasan at talikuran ang iyong pinagsisihan. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil kanina ko mag-ayon kayo, may kondisyon ng Panginoon. Sino? Sino ang gusto ng tagumpay? Lahat gusto ng tagumpay. Amen? Amen. Ang lahat gustong guminhawa. Physical, material, and spiritual. Lahat po tayo gustong guminhawa. Pero dapat i-meet po natin ang kondisyon ng Panginoon. Amen? I-comply po natin. Gawin po natin, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah! Ang mga requirements ng ating Panginoon. Kung magkagayon, mga kapatid. Yung isang verse na pinag ko kanina. If my people, number 1, humble themselves. Tapos na yan. Secondly, seek my face through prayers. Thirdly, ano ngayon, mga kapatid? Forsake! Talikuran mo! Iwanan mo! Complete ang about face! Mga kapatid, ialay mo, ihandog mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. At pag nakita niya, mga kapatid ko, ang iyong sinseridad, ang iyong tinatawag commitment, then, ito na, sunod na praise. Then, will I hear from heaven? Woo! Palagpakan natin! Maraming kapilang Diyos! Amen! Nakikinig siya! Hindi siya bigi! Nakikita niya, mga kapatid ko, ang iyong buhay, ang iyong kalagayan. At ang sabi ng Panginoon, dahil sumunod ka sa kanyang instruction, ang sabi niya, kung magkagayon, ipatatawad ko ang iyong mga kasalanan. Wow! Woo! Yan, mga kapatid, yan ang pinakamalaking pagpapala sa lahat. Anhin mo man ang buong sanlibutan. Hindi mapatawad ang iyong kasalanan. Pero pag pinatawad ka ng Panginoon, ikaw ang pinakamasayang kaluluwa. Ikaw ang pinakamasayang nilalang. Kapag ka pinatawad ka ng Panginoon,
dahil ang lahat ng favor gagawin ng Diyos sa buhay natin. Delight yourself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. Hallelujah. Then, ito na sinasabi ko mga kapatid, pag tinatawad tayo ng ating Panginoon, wala nang makakahadal pa sa buhay. Hallelujah. Wala nang makakadilay pa sa mga pangako ng Panginoon. Then will I hear from heaven and will give their lands. Tungkol ito sa mga blessing, sa mga pagpapala na gusto ng Diyos, mga kapatid, na makamtan, maangkin ng mga anak ng Diyos. Basta mamit natin ang kondisyon, mga kapatid, walang dahilan na ipagmamarabot ng Panginoon ang iyong kailangan. Walang dahilan na magtitipid ang Panginoon sa'yo. Just speak the word and it shall come to pass. Hallelujah! 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 Mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon na ipaabot natin sa Kanya. Matagal na tayo naghahanap, mga kapatid. Pero hindi natin makamtan until na-comply natin ang kondisyonis ng ating Panginoon. At sasabihin ko po sa inyong mga kapatid, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kailan tayo magpasya? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kailan natin ang ating one decision, mga kapatid, determines our future. Praise God. Alalahanin natin, mga kapatid, kung magpasya tayo, sincero ang ating puso, mga kapatid, ano ang sabi-sabi ng Lamentation? Kaya hindi niya pa tayo nilipol. Kaya hindi pa siya, mga kapatid ko, nawala ng pag-asa sa atin. Bakit? Lamentation chapter 3, verse 22. Ang sabi, for the Lord's mercy. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. For the Lord's mercy. Dahil lang sa kaawaan ng Diyos, kung kaya tayo ay hindi nalipol. Dahil ang kanyang kahabagan, sabihin natin kahabagan, ay hindi nauubos. Ito'y laging sariwa bawat araw. Dakila ang kanyang katapasan. Amen. Praise God. Kung hindi pa tayo nakadesign noon, pero tingnan natin, mga kapatid, parang gapos tayo. Tingnan nyo sa mga testimony, parang hindi pa tayo nakakalaya. Amen. Hallelujah! Huwag na nating ligunin. Kung hindi pa tayo nakapagpasya nung nakaraan, subukan natin magpasya ngayon. Everybody say praise the Lord. Subukan natin magpasya ngayon, mga kapatid. At tingnan natin kung walang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Meron! Everybody say praise the Lord. Meron siyang gagawin, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah! Kaya ang pinaka-maganda lang sa ating Panginoon, mga kapatid, yes, ang Diyos ay mapagpahinuhon. Ang Diyos ay matiisin. Pero, mga kapatid, ang tanong, hanggang kailan tayo magtitiis? Na meron naman sanang paraan. Na makalaya tayo sa ating kalagayan, may paraan. Ang kailangan lamang ang ating sariling desisyon. Hallelujah! Kung magpasya tayo ngayon, mga kapatid, panawagan natin ang mga salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako, dahil ang Panginoon tapat sa kanyang mga pangako. May gagawin ang Panginoon. Sabihin mo mga kapatid, may gagawin ang Panginoon. May gagawin. Ang kailangan lamang, mamit ko ang kondisyon ng Panginoon. Alam niyo na ang kondisyon ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. At alam natin, mga kapatid, kung ano ang mali at tama, ano ang kasalanan o hindi. Alam natin yan. Everybody say praise the Lord. Praise God. Kaya, mga kapatid, mula ngayon, magpasya tayo. Repentance is turning complete
about faith. Kailangan iwanan, kailangan talikuran, kailangan mga kapatid itigil at harapin ang ating Panginoon na may inihandang pag-asa at napakagandang buhay mga kapatid. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Alam naman natin lahat, kukunti na lang ang panahon, tama? Amen. Meron akong narinig kanina. Kontrata, ano ba yung kontrata? 3 to 5 years. Amen? O hindi naman masama yan, okay lang yan. Everybody say praise the Lord. Pero i-meet natin ang kondisyon. Dahil kapag ka kumilos ang Panginoon, isang idlap ka niyan. Instead na bubunuin mo sa mahabang panahon, isang idlap lang yan sa ating Panginoon. At kung ngayon, ang iyong baga talagang pinoproblema, no? Pinoproblema, sinagot ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, wala ka ng dahilan na magpabanding-banding, magpa-relax-relax ka, hallelujah, wala akong pinatatamaan na. Everybody say praise the Lord. Magkakaroon kayo sa akin, hindi. Pero yan ang real nakikita natin sa kasalukuyan, mga kapatid. Ha? Kung may mga okasyon, may mga kailangan sa labas, ano po, ikinukompromise talaga natin. Ikinukompromise natin ang ating panahon sa Panginoon para ano lang yung mga ano natin sa buhay. Hello? Di ba ganun mga kapatid? Pero ang pinaka-the best, ano na yun? Nakalipas na yun. Ang pinaka-the best, dahil sabi ko nga, gusto ng Panginoon na maging layang-laya tayo, magkaroon tayo ng freedom. Kaya nga ako, kung ika nga, magpasya tayo sa harapan ng Panginoon at panghawakan natin ang kanyang pangako at diringgin ng Panginoon. Sabi niya, aking yung diringgin, di ba? Aking yung diringgin mula sa langit. Yun. Aking yung diringgin. Ngayon, ang pinakamahabang panahon ng iyong paghahantay. Pag sinagot ng Panginoon, amen, isang sagutan, lahat ay magbabago. Hallelujah. Praise God. Amen. At wala nang kailan. Ngayon, pag sinagot ng Panginoon, tinugon ng Panginoon mga kapatid, nasa sa iyo na yan. Kukonsensyahin ka ngayon ng salita ng Panginoon. Sinagot ng Panginoon pagkatapos hindi mo tinupad yung damdamin mo, yung desire ng puso mo na maging maayos ang paglilingkod mo sa Panginoon. Na ikay, siya ang priority ng buhay natin. Pagkatapos dahil nabigla ka, kasi minsan mga kapatid, kapag hindi pa talaga handa yung tao na i-bless siya ng Panginoon. Instead na mapalapit sa Panginoon, tuloy mapalayo. Kaya ang sabi ng iba, nanalangin ang pastor, na mapurdoy daw ang kanyang kuwan, nagpamilira naman natin yan, para bumalik na lamang pagsimba. Pero mga kapatid, meron kong katutunan, pero huwag naman ganun. Everybody say praise the Lord. Amen. Ang pastor mga kapatid, hindi manalangin para sa ikakasama ng ang panalangin ng pastor. Sabi nga, i-bless. Amen. Hallelujah. Bakit? Bakit mga kapatid? Tingnan nyo ang sabi ng batas, ibigin mo ang iyong kapwa, ay ibigin mo ang iyong kapatid, ang iyong neighbor. Kapuutan mo ang iyong kaaway. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaaway. Amen. Ipanalangin mo, ipanalangin mo, nag-curse sa iyo. Ano sasabi ng masama? Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo ito yung salita ng Panginoon. Kaya itong mga kondisyones ng Panginoon, mga kapatid, andyan pa ba kayo? Come on. Hallelujah. Praise God. Amen. Sinabi ng Panginoon na pray for them, pray your enemy
ay love your enemy, pray for them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Tingnan niyo mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Ang mga anak ng Diyos, huwag manalangin ng sumpa. Amen? Ang anak ng Diyos manalangin ng pagpapala. Praise God. Amen? Huwag tayong magbigay ng hindi maganda, mga kapatid, dahil may power ng ating mga salita. Kundi bagkos ang ating sasabihin, yung instruction ng Panginoon. Amen? Pray for them that hate you. Ikay, tinamumuyan, ikaw, manalangin ka, hindi na, mag-retaliate ka. Ha? Ganyan ang ginawa sa akin, hanggang sa mato, ganyan ang binita. Hindi po mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Alam ko mga kapatid, tinitingnan nyo ng oras, alas 12 na. No. Amen. Pero marami mga intermission, pero magtatapos na po mga kapatid. Ang rin pag-umusap na gusto kong bitawan sa inyo mga kapatid, magpasya tayo. Amen! Magpasya tayo at sundin natin yung requirements ng Panginoon dahil wala na tayong ibang minimiti sa buhay na makalaya tayo sa ating kalagayan at ang susi ng kalayaan yung ating sinasabi, repentance. Let us pray. Hallelujah! Praise